Samantala, may mga bagong testigo umanong lumapit sa Department of Justice kaugnay sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Pero ang isang tumestigo sa Senado na si Orly Gutesa hanggang ngayon hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa kagawaran. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Nadaragdagan pa ang mga lumulutang na nais tumestigo hinggil sa investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Katunayan, ayon sa National Prosecution Service ng DOJ, may mga lumalapit sa kanila na mga nais maging witness sa kaso. Well, merong mga nadagdag, kinoconsider namin yan, tinitingnan namin kung saan sila maaring mag-state witness. Hindi idinitalya ng DOJ ilan ito at kung sino-sino, pero ang malinaw, mula rin ng mga ito sa Department of Public Works and Highways. Pag-aaralan pa ng prosekusyon kung saang kaso sila maaaring ipasok na witness. Si Bryce Hernandez naman na protected witness ngayon ng DOJ, sabi ng ombudsman, umaatras na raw sa aplikasyon niya bilang state witness. Pero sabi ng prosekusyon, kahit naman hindi siya maging state witness, pasok pa rin siya na maging regular witness. Because there is an acknowledgement on the part of Mr. Bryce Hernandez from the very start na aminado naman ako naging kabahagi ako nito, di ba? So, the fact that he is no longer applying does not make him not qualified to be an ordinary or a regular witness. Kasama si Bryce Hernandez sa ipapasabina ng Department of Justice para sa reklamong may kinalaman sa 5 ghost flood control projects. Kabilang din dito sina Henry Alcantara, JP Mendoza at RJ Dumasig. The records of the cases coming from the Ombudsman got to the department, I think, Monday or Tuesday this week. And the same has already been assigned to panel of prosecutors to investigate the same. Subpoenas will be forthcoming. We're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. Si Orly Gutesa naman na nauna nang lumutang sa Senado, hindi raw isinama sa ipapasabina dahil voluntaryo ang pag-a-apply na maging state witness. Pero magagamit naman raw ang kanyang salaysay o affidavit na ipinresenta sa Senate Blue Ribbon Committee kahit pa idineklara na ng korte na forged o falsified ang notaryo. If it can be used, yes, I still believe it is something that can be used. No, it can be useful. I think the case that was filed before the RTC was for the benefit of the notary, just to prove that I did not notarize that document. No, but it does not say that just because I did not notarize it, it means that the things that are stated there are lies. Pag-aaralan naman ng DOJ kung dapat bang sampahan ng falsification si Gutesa sa oras na makuha nila ang desisyon ng korte sa kanyang affidavit. Samantala, ang COMELEC naman ipapa-show cause order ang mga kontratista na nagbigay ng donasyon sa mga kumandidato noong 2022 elections. Sa 27 contractors, iisa lang ang nasa listahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na top contractor at ito ay ang Centerways Construction and Development Inc. Ang presidente ng kumpanya ay si Lawrence Lubiano na siyang nagbigay ng donasyon kay Senator Francis Cheese Escudero. 27 ay government contractors, may mga kontrata sila na simula pa noong 2010 onwards hanggang 2025. Pagkatapos po na mapasagot natin yung 27 na yan, pasasagutin naman po natin, yun naman po mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po doon sa 27 na kontratista. Hindi naman raw agad isasampa ang kaso. Bibigyan pa ng pagkakataon ang mga kontratista na magpaliwanag sa COMELEC, gayon din ang mga kandidato na binigyan nila ng donasyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.